Binabalaan ko kayo na wag niyong panonoorin ang horror movie na ito. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano at galing sa Biblia ang pananampalataya mo. Ito ang The Carpenter's Son. Isa po itong horror movie at ganito po yung kanyang background. Yung gumanap dito na Joseph, Mary, and Jesus ay nagtago papuntang Egypt. At doon nga po sa Egypt ay na-discover daw ang kapangyarihan ng batang Jesus Christ. Sus, dito pala, unbiblical na kagad. Anyway, ang bida po dito ay si Nicolas Cage. Siya po ang gaganap kay Joseph, which is yung tatay daw ni Jesus Christ, at yung gumanap naman dito sa batang si Jesus Christ ay si Noah Jupe. Ayon sa napanood ko sa movie trailer, yung gumanap dito na Jesus Christ na si Noah Jupe ay animoy tila baga sinasaniban ng demonyo. At habang pinapakita nga itong tila baga Jesus Christ na anak ni Joseph na The Carpenter's Son, ay unti-unting nag-glitch or nagfa-flash yung video ng isang lalaking nakahiga na nakabalot ng puting kumot. Tila baga bigla na lang muling nabuhay at sumigaw. At na-discover ko na ang pinoportrait ng lalaking nakahiga dito ay walang iba kundi yung Jesus Christ dahil sa koronang tinik na katabi niya. Patunay lamang na tila baga yung lalaking nakatayo na para bang animoy sinasapian ng demonyo ay nagre-represent talaga kay Jesus Christ. So ito yung apat na dahilan kung bakit wag na wag yung panonoorin ang video na ito. Unang dahilan, ito po ay blasphemy or patungkol na naman for mocking Jesus. Ito ay patunay na naman na ang videong ito ay paglapastangan na naman sa ating Panginoong Hesukristo. Grabe na talaga yung panahon ngayon. So kung titingnan po natin mabuti, sino ba yung producer ng movie na ito? Walang iba kundi yung Hollywood. Hollywood na naman. So what do you expect? Hollywood is always mocking Jesus. Ito lang po yung warning at babala ko sa inyo. Ang Bible verse na ito, Mark chapter 12 verse 32. Sabi pong ganun dito, ang sino mang magsalita ng masama laban sa akin na anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang sino mang magsalita ng masama laban sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad kailanman. Alam niyo ba nung sinabi ito ni Jesus Christ, pinapatukoy niya dito yung patungkol sa mga Pariseyo na sinasabi nila na si Jesus Christ daw, imbis na Holy Spirit ang nasa kanya, tila baga si Satanas. Basahin po natin yung verse 24. Sinabi pong ganun dito, pero nang marinig ito ng mga Pariseyo, sinabi nila, si Satanas na pinuno ng masasamang espiritu ang nagbigay sa kanya na kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu. So makikita po natin according po sa Bible na binasa natin, sinasabi ng mga Pharisees na si Jesus Christ ay bitbit ang espiritu ni Satanas. Kaya naman sinabi ni Jesus Christ sa verse 32 na hindi mapapatawad ng Diyos ang sino mang maglapastangan sa banal na espiritu. Sabihin mo ba naman na si Jesus Christ karga-karga niya yung espiritu ni Satanas? Yun po ay malaking blasphemy talaga. At dito sa movie na ito, pinapakita dito na si Jesus Christ sinasaniban ng masamang espiritu. Talagang napaka-blasphemy. Pangalawang dahilan kung bakit hindi natin dapat panoorin ang movie na ito, simple lang, ito po ay horror movie. So ano naman meron, pastor, kung horror movie? Kung ikaw ay isang mananampalatayang tunay na Kristiyano, hindi ka dapat tumatangkilik ng anumang horror movies. Sinabi po ng Psalm 101 verse 3 to 4 ay ganito, I will not set before my eyes anything that is worthless. I hate the work of those who fall away. It shall not cling to me. Verse 4, a perverse heart shall be far from me. I will know nothing of evil. Talino na sinasabi ng Bible na hindi natin dapat hayaan na ang mata na ito ay nakakapanood ng mga bagay na walang kwenta o mga bagay na worthless, lalong-lalo na kung hindi nakaglorify sa Panginoon. Kaya po sinabi rin po ng Bible sa Ephesians chapter 4 verse 27 ay ganito, and give no opportunity to the devil. Mga kapatid, every time na ikaw ay nanonood ng movie, pinapanood mo ang mga demonic forces, binibida ng mga demonyo yung kanilang kapangyarihan sa movie, patunay lamang yan at tinatangkilik natin ang kanilang gawa, ang kanilang mga kapangyarihan. At nauna ko na rin sinabi sa inyo mga kapatid, na ang espiritu ng takot ay hindi galing sa Diyos kundi galing sa demonyo. So ano bang essence ng horror movie? Walang iba kundi takutin ka. Yan ang pinaka main purpose ng horror movie. So anong sense ng horror movie kung panonoorin mo siya tapos sasabihin mo, hindi naman ako natatakot dyan eh. Yun yung thrill ng horror movie. Ang takutin ka. Di ba parang walang saysay naman kung di ka matakot? So again, kung ano bang horror movie yan o ano bang klaseng tema ng movie na ang layunin ay para takutin ka, hindi mo yan dapat tangkilikin, lalong-lalo na kung ikaw ay Kristiyano. At yung movie na ito, biblical, si Jesus Christ pa man din yung pinapakita, tapos horror movie. Hindi ito
nilulugdan ng Diyos. Pangatlong dahilan kung bakit hindi mo to dapat panoorin dahil unbiblical ang story na ito. Pag sinabi po nating unbiblical, hindi po accurate sa Bible. Pwedeng may idea ng konti patungkol sa Bible, lalo na kung si Jesus Christ, si Joseph at si Mary yung pinapakita sa palabas na ito. Pero for sure niyan, hindi po yan accurate kung ano yung sinasabi ng Bible. Meron silang mga ititwist na story at babaluktutin nila ang tunay na aral ng Biblia. At alam niyo ang tendency, pwede ito maging palaisipan sa mga manonood na tao at magdulot ng kaguluhan sa kanilang pananaw patungkol sa salita ng Diyos. Sinabi po ng Galatians chapter 1 verse 9 ay ganito, "Sinabi na namin sa inyo noon at muli kong sasabihin, kung may mga ngaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa tinanggap ninyo, sumpain siya ng Diyos." Grabe, anumang mag-twist patungkol sa Bible, lalong-lalo na kung ito ay magli-lead sa distraction o sa kawalan ng pananampalataya ng tao. Sabi ng Bible, sumpain siya ng Diyos. Malinaw lang talaga na isa na naman itong strategy ng demonyo para tayo ay linlangin sa ating pananampalatayang Kristiyano. Yan ang tatlong dahilan kung bakit hindi nyo dapat panoorin. Yan ang tatlong dahilan kung bakit hindi nyo dapat panoorin ang horror movie na ito. Kaya binabalaan ko kayo na wag nyong tatangkilikin ang movie na ito. This is Pastor CJ David. I hope na maging warning to sa ating lahat. Ingat ang lahat. Shalom.